Higit 100 OFW ang bumalik sa bansa mula Kuwait. Marami pa raw ang inaasahang uuwi sa mga susunod na araw, ayon sa Department of Migrant Workers. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Gabi-gabi, alas 12 hanggang madaling araw hanggang umaga yan. Maya-maya ang alarm doon, maya-maya sila na may parating na namang ganong missiles nga. Napuyat din, siyempre hindi ka makakatulog ng maayos eh. Pagkarinig mo ng alarm, maya-maya andyan na, nagliliparan na sa taas mami. As in, kitang-kita ko yung mga missiles eh. Bit-bit ng domestic helper na si Dingle Argente ang bangungot na idinulot sa kanya ng giyera sa Iran habang nagtatrabaho sa Kuwait. Halos 3 taon na mula nang huli siyang umuwi sa Pilipinas at ngayon pinutol ang trabaho dahil sa pangamba at takot sa sigalot doon. Isa siya sa 166 na mga Pilipinong ligtas na nakalapag sa NAIA Terminal 3 ngayong Huwebes. Kasama niya ang iba pang kapwa OFW at ang ilan pang dependents. Nasa 4,200 na mga Pinoy na raw ang naiuwi sa patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan. Patuloy lang. So now we're also shifting our energy and resources equally to reintegration. Yesterday I told the House na 2,200 pero akyat na sa mga 3,000 yung ina-expect nating iboboard natin in the coming days. Nitong Miyerkules, nagkasundo ang US at Iran sa 2-week ceasefire. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kung magpapatuloy ang pagbuti ng sitwasyon, hindi na raw kakailanganing umuwi ng mga Pilipinong naroroon. Tiniyak niya namang muli na handa ang pamahalaan sa kahit anong eventuality. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.